meron siya mga sinasabi dito at nabanggit din niya dito yung pagpapaalis sa kanya nung Sergeant of Arms. Ano po at makikita natin kung ano yung sinabi niya. Ngayon i-play na po natin. Ikinikredit natin to sa UNTV News and Rescue. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Mismong congressman nga, nahihiya na siya na member siya ng House of Representatives. So, naiintindihan ko yung galit ng mga tao. Yung mismong congressman nga, nahihiya na siya Jason. Yes, ma'am. Last question na lang po. For the upcoming 2025 elections, marami po ang mga tatakbo bilang mga kongresista. Ano po yung paalala po natin sa mga kababayan po natin, especially sa nangyayari ngayon, sa gitna na nangyayari sa House of Representatives? Yes, oo. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Unang-una, huwag sila magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, nakatago na sa pangalang ayuda, nakatago na sa pangalang AIX, nakatago siya sa pangalang AKAP. Ngayon mga kababayan, ito daw yan. Huwag daw kayo magpapadala sa vote buying ngayon kasi yung vote buying daw mga kababayan, nakatago na daw po yan sa pangalang AKAP, nakatago na daw po yan sa pangalang AIX. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po nating mabuti, eto nasa sa inyo naman kung sino yung susuportahan ninyo. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kapag ka nagbibigay ng pera, huwag nyong tanggapin. Or ang sinasabi naman ng iba, kuhanin nyo yung pera at iboto ninyo yung gusto ninyong iboto. Ngayon kasi mga kababayan, ano ba ang pipiliin ninyo? Yung nagbibigay ng ayuda na hindi naman hinihingi yung boto ninyo? O yung hindi nagbibigay ng ayuda pero hindi nyo naman alam kung saan dinadala yung pera ninyo? Mamili kayo mga kababayan. Yung nagbibigay ng ayuda na hindi kinukuha yung boto ninyo at hindi hinihiling sa inyo na iboto ninyo. Or yung hindi nagbibigay ng ayuda pero hindi naman maipaliwanag kung saan dinadala ang pera ng taong bayan. Kung ako yung mamamayan, tatanggapin ko yung ayuda dahil hindi naman hinihingi yung boto ko. At susuportahan ko kung sino yung gusto kong iboto. Kasi lahat naman tayo mga kababayan may kanya-kanya May kanya-kanya naman tayong sinusuportahan. So nasa sa inyo na lang kung sino yung iboboto ninyo. Ang sa akin lang, mas gugustuhin ko yung binibigyan ako ng ayuda kaysa dun sa hindi nagbibigay ng ayuda at hindi ko alam kung saan napupunta ang pera ng mamamayan. Diba mga kababayan, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Katago siya sa pangalang tupad. So, Saka tingnan nyo naman, alam na alam ni BP Sara yung kalakaran ng vote buying. Pagpatuloy pa natin mga kababayan. Una, pera nyo yan, pera yan ng bayan. Tanggapin nyo yan. Hanapin nyo ang buong amount doon sa voucher kung ano daw saan ang natatanggap ninyo. Huwag kayo magpadala sa vote buying. Kasi we will end up in an embarrassing situation na pasensya na kayo mga kababayan at naglalag kasi yung kanilang interview kanina kasi mahina siguro yung signal ni Sara doon sa loob ng camera. Pasensya na kayo kung medyo intindihin na lang natin. Kasi sabi dito ni Sara, tanggapin nyo daw. Pag may ibinibigay, tanggapin nyo daw mga kababayan pero huwag kayo magpapadala sa vote buying. Ngayon kasi ang problema dito, siya nagsasalita, binabanggit niya yung pera ng taong bayan. Di ba siya kinikilabutan dyan? Bakit mga kababayan? Kasi ang pinag-uusapan dito, pera ng taong bayan. Ano ba yung inaaligasyon sa kanya? Ano ba yung tinatanong sa kanya? About sa pera ng taong bayan kung paano nilustay ng kanyang departamento at kung saan dinala at kung sino yung mga pangalan na lumalabas katulad din ng Mary Grace Piatos. Mary Jane o Mary Grace Piatos mga kababayan. Diba? Na hindi nila maipaliwanag. Kaya nga kung ikaw mismo yung issue sa sarili mo about sa pera ng mamamayan, hindi mo maipaliwanag, dapat di ka nagbibigay ng komento at ginagamit mo yung salita na pera ninyo yan at pera ng taong bayan yan. Kasi kaya ka tinatanong ngayon ng mamamayan kasi pera talaga ng taong bayan yung dapat mong ipaliwanag kung paano nalustay ng 11 days. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nood sa atin ang mga ibang bansa
kasi ganito ang nangyayari sa House of Representatives natin. Pangalawa, huwag kayong maniwala sa mga promises ng mga politiko. Tingnan nyo kung ano yung kanyang track record. Kasi ang promise ay hindi pa nangyayari. Sa susunod pa yan. That is a future event. Pero tingnan nyo ang path. Mga kababayan, wag daw kayong maniwala sa mga promises. Tingnan nyo daw yung track record ng isang politiko. Alam naman natin kung sino yung pinapatamaan dyan. Ngayon, balikan natin yung nangyayari sa Visayas ata yun, mga kababayan. Tacloban ata. Pakitama na lamang po kuha na kung saan. Di ba nung mga panahon na humihingi si Sara Duterte ng suporta sa Tacloban, binanggit niya yung track record ni PBBM. Kaya daw niya pinili na presidente si PBBM kasi unang-una, mga kababayan, naging senador, naging gobernador, mga kababayan, at talagang siya pa daw mismo ang nag-apply kay PBBM bilang vice-presidente nitong si PBBM. So ngayon, tiningnan niya yung track record ni PBBM kaya hindi natin maintindihan kung bakit sinisiraan nila ngayon si PBBM. Di ba, mga kababayan, sa totoo lang, ipinaubaya sa kanya yung opisina, yung departamento ng DepEd. Dapat doon pa lang may napatunayan na siya. Dapat doon pa lang, mga kababayan, may nagawa na siya. Yung mga gusto niyang mangyari, yung kanyang mga pangako na papagandahin yung DepEd, dapat nagawa na niya. Kaya nga ngayon, mga kababayan, maging matalino kayo, tingnan ninyo yung track record kung eto ba ay hindi kumakain ng confidential funds, mga kababayan, or kung eto bang si politikong ito, hindi iniiwanan yung departamento na walang accomplishment. Ngayon, maging matalino kayo sa pagpili ng boto, ng iboboto ninyo, lalo na sa 2028, mga kababayan. Kasi yung sinasabi niyang promise na hindi pa nagagawa, siguro hindi niya lang nakikita. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nung politiko na yan, ano bang nagawa niya? Ano bang nabigay niya? Ano ba ang promise niya noon na naibigay niya o hindi niya nabigay? And pangatlo, ako galing ako sa political dynasty, ha? Hindi ko inaano yan. Obvious naman yan. Pero hindi dahil galing yan sa isang pamilya ng mga politiko ay automatic na ang boto. Pupunterehin yung political dynasty pero abinado siya na galing siya sa political dynasty. Pambihira naman, mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. Pag-isipan ninyo kung ano ang kapasidad ng tao na yan bago ninyo iboto. Huwag kayong bumoto dahil sa apelido. Okay. Kaya ka lang naman kasi sinuportahan nung 2022 presidential election, national election. Dahil bukod sa sumama ka kay PBBM, dahil Duterte ka. Kaya ka sinuportahan dahil sa apelyido mo na Duterte. Eto, mga kababayan, magaling yung sinasabi natin yung totoo. Kasi kung hindi naman talaga Duterte yan, hindi naman susuportahan ng tao yan. Kung hindi naman naging presidente yung tatay niya, hindi naman magiging vice-presidente siya. Hindi magaling yung ipinapaalala natin? Oo. Sa kanya, mga kababayan, magaling yung ipinapaalala natin sa kanya. Kung hindi naging presidente yung tatay niya, hindi ibinoto ng mga Marcos loyalists, hindi sinuportahan ng mga Marcos, mga kababayan, hindi siya mananalo bilang vice-presidente. Baka hanggang mayor lang sila at congressman. Yan yung katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya yung sinasabi niya na wag tumingin sa apelyido, wag suportahan, porket si ganito, si ganyan, diretsoy na natin. Porket Marcos, susuportahan nyo na daw, mga kababayan, maling-mali to. Kasi kung hindi naman siya Duterte, hindi naman siya kilala ng taong bayan. Swerte niya lang kasi nakasama siya sa line-up ni PBBM at tatay niya, presidenteng nakaupo nung panahon ng eleksyon. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay ka na, Jason? Are you? Daghang salamat, ma'am. Okay. Thank you. Next question, Dempsey, Philippine Daily Inquirer. Hi, ma'am. Good evening. You mentioned a while ago about
parang tinatamad lang talaga kayo magpunta ng Supreme Court to challenge the hearings. Tama po ba? Na parang ganun yung sitwasyon ngayon. And so, Yes. na-discuss talaga, ma'am, na may parang gagawin kayo sanang legal remedy or to go to Supreme Court to challenge this. I mean, what could possibly prompt you to go there already? I mean, hindi pa ba enough na seeing what's happening right now for you to go to Supreme Court? I mean, di ba, parang you mentioned na nga na parang, I mean, from the questions earlier, sinasabi na parang napapersecute ng araw, won't those be enough reasons for you to go to Supreme Court already and to challenge it? I mean, if you're not going to attend, why not just challenge it to the Supreme Court then? Oo, totoo yan. I think mali ang word na nagamit ko kaninang natatamad. Hindi pa ako... Yun talaga yun? Natatamad ka? Yun talaga yun? Fully committed. Hindi ako fully committed na mag-file ng cases. Although lahat ng cases nasulat na ng mga lawyers. It's a matter of filing. In fact, kanina, kami ni Attorney Lopez, we were signing the verification and certification of non-forum shopping. Nagpirma na siya, nagpirma na ako. Inaantay na lang namin na na magsabi ang mga lawyers na we're ready. Everything, all the documents are ready for filing. Pero nasulat na lahat. Yung sa akin lang kasi, parang, yes, tama naman na i-question sa mga korte natin yung ginagawa ng 19th Congress. Pero naisip ko din kasi hanggang June na lang din naman sila. And hindi naman ito kasi matatapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong Pangulo. Kung matuloy man ang election ng 2028. Kasi nandoon pa rin sa isa sa mga discussion and bullet points nila ang charter change. So, kailangan namin upuan ulit again and again ng mga lawyers, but ready sila sa kanilang mga hinanda na cases. Okay. Siguro follow up. I mean, what would So parang sa madalit salita, ang pag-asa na lang nila mga kababayan yung 2028. Siguro ang pag-asa na lang nila dito kapag ka nagkaroon ng eleksyon, 2028 mga kababayan, at mapaupo nila etong si Sara Duterte bilang presidente. Yun na lang yung pag-asa din ng mga kaalyado nila mga kababayan, na yung iba nagtatago, yung iba nasa piitan na ngayon mga kababayan, at nililitis yung kanilang mga kaso. Siguro yun na lang ang pag-asang tinitingnan nila, si Sara Duterte na lang talaga. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Prompt you or what would prompt you to finally attend the committee hearings? Kasi parang as mentioned nga earlier, I mean, the panel was clearly looking for you and the other officers from your office na mag-appear doon po sa committee hearings. I mean, what would prompt you? Ano yung parang magiging final straw nyo for you to finally attend and to somehow respond to the questions being raised during the previous hearings? May parang certain move ba na dapat gawin nyo? Shoutout kay Ma'am Chay ha. Ma'am Chay, yung inaano mo kanina ha, pag-anuhin mo ng Blue Heart. House bago kayo umattend po mismo? Or anything that could prompt you to finally go there? Pakinggan nyo yung sagot niya. Black Friday is just around the corner. Putek, may ads mga kababayan, wait lang. I think the most that they can do is kung ano yung ginagawa nila sa amin ngayon, diba? Dinedetain nila yung mga OVP personnel. So, yan na lang, kanina may meeting kami ng House Sergeant of Arms. Pinapaalis niya ako dito. And then, sinasabihan niya ako, because we have to put extra security because the Vice President is here. And then I told them, sir, I am not your security problem. Kasi meron namang akong sariling security. Bayad din naman yan sila ng gobyerno para bantayan ako. So let them be.
na magbantay sa akin. So you don't need to worry about my security. At sabi ko sa kanya na sabi niya, hindi, kasi baka may mangyari sa'yo dito sa loob. Sabi ko, sir, isa lang naman ang gusto pumatay sa akin, si Martin Romualdez. And I don't think gagawin niya yan dito sa loob ng House of Representatives. Gagawin niya yan doon sa labas. Grabe no? Nagbintang pa mga kababayan. Ito yung masakit dito. Sa totoo lang, ito yung masakit kay Speaker Martin Romualdez. Hindi naman niya binibira ng matindi etong si Sara Duterte, pero galit na galit mga kababayan etong si Sara kaya House Speaker. Yan yung mahirap diyan. Binibira lagi ni Sara etong si Speaker Romualdez mga kababayan, pero siya rin yung nagsasabi na ipapatumba siya ni House Speaker Romualdez. Biruin nyo pagkatapos niyang siraan si Speaker Romualdez mga kababayan, siya pa ang nagsabi na ang tao na magtutumba sa kanya, na galit daw sa kanya, mga kababayan, kaya siya ipapatumba, ay etong si o sa madalit salita, tao na gustong magpatumba sa kanya, ay etong si Romualdez. Pagkatapos niyang siraan pa, nanira pa ulit mga kababayan, nag-akusa pa. Ano pa ngayon, ipagpatuloy pa natin. So siguro, harm to the safety and security of OVP personnel. Yan lang ang maisip ko ngayon top of mind answer. Okay. Siguro ma'am, last follow-up na lang. You said na si Martin Romualdez lang ang may gustong pumatay sa inyo. What made you say that? Ano yung basihan? Pagpatuloy pa natin. Because I know him, diba? Mm-hmm. From the short time na nagkasama kami. I'm a good judge of character. Mabilis ako maka-assess ng isang tao. Okay po. Nagkasama kami sa kampanya. And I'm no psychologist, pero that man has so much baggage and insecurities sa buhay niya. Yan lang ang basihan niya. Yung sarili niyang hinala at tingin mga kababayan. Alam niyo kung sino yung nangangailangan ng Ang kailangan niya mga kababayan, psychiatrist. Sorry to tell. Pero ang kailangan niya, psychiatrist, kasi iba na yung iba na yung hinala niya. Mga kababayan, di in my own opinion, iba na yung hinala niya mga kababayan. Kasi etong sinasabi niya, porkit nakasama niya si Romualdez, hindi siya pinagtatanggol ko si Romualdez pero ang sinasabi niya kasi dito, nakasama niya daw etong si Romualdez at ayon daw sa basa niya, dito sa pagkatao ni Romualdez, talagang gagawa daw ng ganon. Hinala mga kababayan, walang sapat na ebidensya, pambihira. Ipagpatuloy pa natin. At saka paano naging abogado ito kung nakabase ka lamang sa hinala mo? Di ba dapat pag abogado ka, ang kailangan mo ebidensya, hindi hinala. Pambihira. Abogado ka ba talaga? Ipagpatuloy pa natin. Yun na ma'am, thank you. Okay, thank you Dempsey. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Kat, are you there? Pambihira. Good evening, Vice President. Ma'am, during your first few press conferences with us, you mentioned that merong triumvirate or triangle. Andaya kasi mga kababayan, dapat kasi yung mga katulad namin vlogger kasama din sa mga ganyang press con para kahit pa paano nakakapagtanong din kami. Hindi, dapat talaga yung mga katulad namin vlogger kasama din kami dapat sa ganyan. Para natatanong ko sana si Sara Duterte na bakit takot na takot siyang ipaliwanag. Yung about sa confidential funds, bakit takot na takot siya na umattend dyan po sa kamera. Ganyan agad ang itatanong ko sa kanya. Para kung masasagot man niya mga kababayan or hindi, nasa sa kanya na yun. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Power of triangle power, something like that. And you mentioned na sa susunod na press conference nyo na babanggitin, particularly some details about the House Speaker and the First Lady. May we finally know ano po to, ma'am? Sit in na lang. Sit in. Well, yes, dinidiscuss namin yan kagabi, no? Diniscuss din namin yan kagabi. And kasi, mame-mention ko yung pangalan ng First Lady. Ayan na.
doon sa mga sinasabi sa hearing. And alam mo yon, ang gusto lang naman namin kasi lahat sa Office of the Vice President ngayon, magtrabaho. In fact, Eto na mga kababayan. Expected na natin yan, nasisiraan niya. Etong si First Lady Lisa Marcos mga kababayan at saka itong si Romualdez kasi dati pa naman yan sinasabi yan. Yung iba pa nga sinasabi pa nga ng mga vlogger niya, ni na Maharlika, na may ilalabas pa nga daw silang mga video laban kay PBBM. May pinapakalat naman daw sila na may kaso naman daw itong si PBBM sa US. So ngayon mga kababayan, etong kung etong ilalabas nitong si Sara ay about doon sa sinasabi nila na Fulboronic, asahan nyo na yung ikikwento dito baka galing kay Jonathan Morales o galing dito mga kababayan kay galing dito kay Maharlika. Inaasahan na natin yan. Expected na natin na gagawin nila yan. Kasi ang tagal na nito nung binastos niya etong si Apu Lakay, sinasabi niya na yan. Sa susunod na press con, may ire-rebel siya kay Martin Romualdez, mga kababayan. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang sinasabi niya, pero wala naman silang ipinapakita. Ilabas na niya, mga kababayan, wag na niyang bitinin ng taong bayan kung ano ba yung ipapakita niya. Make sure lang na hindi katulad nung una na edited. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. kung makita niyo doon sa loob, if you're allowed to visit Yusek Lopez, isang buong malaking plastic box ng documents ng trabaho ang ginagawa niya. Ganun din ang gusto ko, that I be allowed to attend my events and go around to talk to the people. Yun lang ang gusto namin. Kaya sinasabi ko, kung pwede sana sagutin ko yung mga tanong doon about sa committee hearings sa ibang araw. Sabi dito, bakit nagpabudol tayo sa pagboto kay Sara? Nagkamali tayo sa kanya. Hindi, ako personal akong humihingi ng paumanhin sa inyo kasi nagkamali rin ako na in-announce ko siya na suportahan nyo noong 2022. Wala mga kababayan na siya ang busy ni PBBM. Alangan namang hindi natin siya suportahan. Siya ang kasama ni PBBM nung nangangandidato. Alangan namang hindi natin siya suportahan. Kaya ako personally humihingi ako ng pasensya sa inyo kasi nga nai-announce ko siya in public na iboto ninyo. Lahat tayo nabudol mga kababayan. And then itinatama natin ngayon yung pagkakamali na yon. Na sana wag nang maulit-ulit. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Because I'm waiting for them to push it and to push it para makasagot ako. Sa ngayon kasi kulang pa para sa akin kulang pa. So I'm waiting for them to push it and to push it and to push it para ako magsalita. Hindi ako nagsasalita ngayon kasi ang gusto ko nga ituloy na lang nila yung hearing nila at tapusin nila kung kailan nila tapusin para makabalik na kami sa... Dapat to ipa-impeach na. Ma'am, may we at least know kung anong issue po yung yung kinakasangkutan nila allegedly? Is it a corruption issue? Is it just a matter of politicking? It's about envelopes na sinasabi. Sorry ma'am, envelopes? Envelopes. The one with the money, ma'am, does it mean that it may have originated from the House Speaker and the First Lady po? Ayan. Ayoko na I'm waiting for them. I'm waiting for them na umabot sila doon. Ngayon kasi... Ngayon mga kababayan, ang gagawin niya siguro dito, babaligtarin niya yung sitwasyon. Ito yung nakikita ko dito mga kababayan. Di ba siya yung nai-issue ngayon about envelope? Kasi nga kung makikita nyo, etong si Undersecretary Mercado at yung dalawa pa mga kababayan ay nagsalita about po dun sa envelope. Yung isa may natanggap mga kababayan, etong si Mercado may natanggap siya na 50,000 per envelope. At siyam na envelope yon kaya nagkakahalaga ng nasa 450 mga kababayan. Ngayon, since binanggit dito ni Sara Duterte na yung ilalabas niya is about envelope, baka ang mangyari dito baligtarin niya yung kwento. Yan ang gagawin niya siguro mga kababayan. Possible na gawin niya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi tinigilan nila yung
envelopes eh. Hindi ko alam kung naririnig nila yung mga discussions namin, nakikinig sila sa mga discussions namin. Tinigilan nila eh. So I'm waiting for them to push. Inaantay ko kung ano yung mga sasabihin nila para one time na lang yung sagot. Yun nga ang maganda eh. Okay, Labas ma'am, mo may we na. at least know kung sino po yung congresswoman or man na sinasabi nyo na may utang sa husband nyo ng 9 million pesos, as well as the lawmaker whose dad has been apologizing to you over his or her conduct in the hearings. Sit in interview, ma'am. Better to sit in. Yeah. So, oo, hindi ko masabi kasi hindi ako nagpaalam sa asawa ko na sasabihin ko yung pangalan. Eh, kukonti lang naman yan sila nandiyan sa Committee on Good Governance. Hanapin nyo yung may mga kaso. Tapos, kukonti lang din yan sila dyan na may tatay na politiko. So, by process of elimination, madali nyo lang mahulaan kung sino yan. May isa daw congressman doon daw sa komite nitong si Congressman Joel Chua, mga kababayan, ng may utang kay Man Scarpio na nagkakahalaga ng 9 million pesos. Partida, nagagawa nilang magpautang ng 9 million pesos, mga kababayan, pero sasabihin ng tatay niya na walang pera, walang pamasahe, mga kababayan, pero nakakapagpalabas ng 9 million pesos ng ganun-ganon. Tapos ngayon, yun yung gagamitin na pang-blackmail dun sa isang congressman, mga kababayan, na member siguro ng komite nitong si Congressman Joel Chua. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya kayo, yung mga kaibigan ni Sarah dyan, bago kayo manghutang sa kanila, isipin nyo muna ng maraming beses. Kasi baka mamaya, pag hindi na maganda yung relationship, ang mangyayari, i-reveal yung utang. Gagamiting pang bato yung utang para lang tumahimik yung tao. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. I'm sorry, Thank you po. sandali lang ha. Ay, Hindi sige po po. exclude na natin si Franz Castro. Hindi yan tatanggapin na kaso ng husband ko. Okay, salamat po. Okay, next question after Miss Kat. Glenn Wego, DZWB, Jemmy Superadio. Glenn, pasok. Hi, BP, maayong gabi. Oo. Ma'am, tanong ko lang po sana kung plano niyo po mag-stay dyan until New Year. May kipag-usap po ba kayo sa liderato ng Kamara, BP? Kasi parang kanina naglabas nga sila ng statement na parang nilalabag nyo na yung protocol po nila. Thank you, ma'am. Oh yeah, yes. Actually, pinuntahan ako dito ng Sergeant at Arms. Kanina, nakipag-meeting siya sa akin. We sat down and we talked, and then he leave. And no, I will not leave. Sabi niya, I need to do my job. You need to leave. Sabi ko, ano bang gagawin mo? Bubuhatin mo ako palabas. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi naman. Kinakausap daw siya, mga kababayan, ng Sergeant at Arms. Na sinasabi daw ng Sergeant at Arms, umalis na po kayo dyan. Ginagampanan ko lamang po yung trabaho ko. Baka po pwedeng lisanin nyo na po yan, yung opisina pong yan. Alam niyo, mga kababayan, kung si Sarah talaga, para sa tao, kung siya talaga, mga kababayan, ay makatao, iintindihin niya na yung taong nagpapaalis sa kanya, ginagampanan lang yung trabaho niya. Kasi unang-una, hindi naman niya opisina yon. Kahit pa sabihin na opisina ng kapatid niya yon, hindi niya opisina yon, mga kababayan. At may rules na sinusunod ang Kamara at yung Sergeant at Arms na yon na nagpapaalis sa kanya, ginagampanan lang yung trabaho niya. Hindi siguro naiintindihan ng ating Vice Presidente, abogado pa man din siya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. I will just escort you out. And then sabi ko sa kanya, I will escort you out of this office. Sabi ko sa kanya. And then he said, again, you need to leave, paulit-ulit 100 times. He said, you need to leave. And then I said na, alam mo sir, ganito na lang gawin natin. No? Yung boss mo, congressman. Yung may-ari ng opisina na ito, congressman. So sir, why not? Sabi ko sa kanya, i-elevate natin sa kanila dalawa ang pag-uusap.
Huwag tayo yung mag-usap dito kasi gusto mo akong paalisin. You want to escort me out. I want to escort you out. So meron tayong kumbaga impasse dito. Sabi ko, yung boss mo congressman, yung may-ari ng opisina na ito, congressman. Hayaan natin sila kasi pareho silang congressman. They are both above our pay grade. So yes, pinapaalis nila ako. But no, sabi ko, kausapin niyo si Congressman Pulong Duterte. Thank you, ma'am. Thank And you. then Kaso ang sagot nung kanyang kapatid, mga kababayan, kung si Sara Duterte man daw ay bawian ng buhay dyan sa kanyang opisina, wala daw silang magagawa. Kasi nga daw, kagustuhan daw yon ni Sara Duterte. Yan yung sabi ng kanyang kapatid. Ngayon, pagpatuloy pa natin. I told them as well. Sabi ko, sir, sorry, dagdag ko lang. I told them as well. I told him as well. Sabi ko, sir, alam mo, kami sa Office of the Vice President, sa opisina namin, meron talaga kaming guide for austerity measures kung ano yung dapat gawin to save government funds. Isa yon sa pagpatay ng kuryente. Sabi ko, naiintindihan ko yan. Kaya nga kagabi, nung sinabi sa akin na papatayin yung kuryente, sabi ko, go ahead kasi meron naman ako dalang flashlight. Tsaka matutulog na ako. Saan ko ba kailangan ng kuryente kung matutulog na ako? Isasaksak ko ba yung sarili ko para makatulog? Hindi naman. So sabi ko, sir, patayin nyo lang yung kuryente. I applaud the House of Representatives for having austerity measures. Sabi ko, sir, kung kailangan nyo i-cut yung tubig, cut nyo lang yung tubig. Wala namang problema yon. Galing! Ay, mga kababayan, palakpakan nyo si Sara. Hindi siya maarte sa part na to. Palakpakan nyo, mga kababayan, kung paano kumuha ng simpatsya ng sambayan ng Pilipino. Nga naman, ang sabi niya dito, mga kababayan, okay lang kahit tanggalan ako ng kuryente, di ko naman yan. Pero definitely, mga kababayan, kailangan niya yan. Hindi siya makakatulog pagka mainit. Sino ba namang tao ang kayang matulog pagka sobrang init? Pangalawa, mga kababayan, yung sinasabi niya na kahit tanggalan siya ng tubig, walang problema. Susmiyo Marimar, kita nyo naman kay Sara Duterte, mga kababayan. Diba? Yan makakatiis ng walang tubig at saka walang kuryente. Kahit sinong tao, mga kababayan, hindi makakatiis pagka walang tubig at walang kuryente. Kaya nga itong drama nitong si Sara, mga kababayan, hindi na ito papatok sa publiko. Hindi na uubray ang ganyang drama. Ang kailangan niyang gawin, sagutin niya ang tanong ng taong bayan kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Ano po na ginasta ng kanyang opisina at ng kanyang departamentong hinawakan sa loob lamang ng 11 araw. Yun ang dapat na ipaliwanag niya. Hindi natin kailangan ng drama. Ang kailangan natin sapat na paliwanag na may sapat na ebidensya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi ko, just allow us the charging station. Kasi hindi naman kami magsasaksak sa inyo eh. Naka-charge na yun eh. But apparently, hindi ata pinayagan sa baba yung charging station. So okay lang yun. Doesn't matter. This is one thing. So parang pinapalabas pa dito since hindi pinayagan yung charging station, mga kababayan. Ang pinapalabas pa niya dito, kahit di niya sabihin, parang ginigipit siya. Mga kababayan, ganun yung gusto niyang iparating sa publiko na okay lang maputulan ng kuryente, tanggalan ng kuryente, okay lang tanggalan ng tubig, at hindi pinayagan doon sa charging station, okay lang yon. Gusto niyang ipalabas sa publiko, sa mga taga-suporta niya na nakikinig sa kanya na masyado siyang ginigipit. Yan yung gusto niyang iparating sa publiko, mga kababayan. Pero hindi ka panipaniwala yan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na we have to give to the House of Representatives, i-recognize yung kanilang austerity measures, patay ng kuryente at ng tubig. But actually, marami akong suggestions sa Speaker of the House to improve his compound. Mayroon akong mga suggestions. But yes, baka pagbalik niya sa Lunes, ako na yung speaker dito. VP Speaker na tawag ninyong lahat sa akin. Bumalik na siya. I understand, nasa summer ba siya? Summer ba yun? Sabi sa akin kanina. Meron na naman siyang mga vote buying activities doon sa summer. Accusation yan, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi niya.
Yung mga vote buying daw ni House Speaker Romualdez. Accusation yan, mga kababayan. Diba? Eto, pinaliwanag ko na naman sa inyo kanina. Sino ba pipiliin nyo? Yung namimigay ng ayuda na hindi naman hinihingi yung boto ninyo? O yung ayaw magbigay ng ayuda pero hindi nyo alam kung saan dinala ang pera ng taong bayan at hindi maipaliwanag? O saan kayo doon? Sinong pipiliin nyo doon? Pihado yung mga DD-shit doon sa hindi nagbibigay ng ayuda pero hindi nila alam kung saan dinadala yung pera ng taong bayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Si JC, Okay, tawagin Glenn. mo ako VP Speaker sa Monday. Thank you, ma'am. Thank you. Next question, Kuya Henry, Uri, DZRH, are you still there? Okay, next, Janes Kapanti, GMA Tinamad na magtanong yung iba. News Online. Nasel? Wala. Iniwan Okay, na. next question, Miss JC, Jed. hanggang ano oras tayo? Ma'am, last 2 questions. 7:30? Last Last 2 two questions. questions. Okay, thank you. Miss Jed, UNTV. Evening Jen? po, VP. Hmm. Yes po. Apo. Hmm. VP, itanong ko lang po, what do you think would stop all these seemingly attacks against you po? Ay, hindi na, ma'am, hindi yan titigil hanggang sa 2028 election. Naiintindihan ko na yan ngayon. Noong una, hindi ko actually naintindihan. Pero noong bumisita ako kay former Senate President Manny Villar, bumisita ako sa kanya. And siya yung nagpaintindi sa akin. Sabi niya, you're number 1 in the race for presidency 2028. Sabi niya, hindi na yan titigil hanggang sa election day ng 2028. Patay. Inilaglag si Villar, mga kababayan. Eto, pakinggan nyo mabuti. Inilaglag. Etong si Villar daw ang nagpayo kay Sara Duterte na ikaw ang nangunguna sa presidential race sa darating na 2028 presidential election. Kaya hindi na matatapos yung mga pag-atake sa'yo kasi ikaw yung number 1. Yan yung pinapaintindi ni Manny Villar, mga kababayan. Dito daw po kay Sara Duterte, kaya pala lumalakas ang loob nitong si Sara. Pambihira. Yung anak nun, mga kababayan, kasama doon sa bagong Pilipinas slate ni PBBM. Tapos yung tatay, nagpapayo kay Sara na kaya siya inaatake kasi siya ang nangunguna. Kaya pala malaki ang ulo nito, mga kababayan. Di umano. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. In fact, iyan yung concern ko, ma'am. Kasi I will be viable for the next 4 presidential elections. And my fear is hindi siya titigil for the next 4 presidential elections. Oh. Sige po, VP. Okay, last question. So yes, Kuya Henry, yun. Kuya Henry, Hindi nandiyan na ka pa? titigil yan, ma'am. Kuya Henry. Okay, wala, naputol. So, last question is from Haji, Brigada News FM. Haji? Hi ma'am, mayang gabi po. All right. May gabi. Yes. Madam Vice President, you've mentioned about the AKAP, the AIX as a form of vote buying. So does it mean po ma'am na dapat po are you saying na dapat itigil na po yung pagkasasagawa po nitong tinatawag na BPSF or Bagong Pilipinas Servicio Fair, since you've mentioned na yun nga po nagpunta ng Samar si Speaker for the BPSF, ma'am? Oh. Well, yes, that is a matter na dapat pag-usapan ng executive department. Kasi clearly, ginagamit naman kasi talaga siya sa vote buying. In fact, noong nakaraang barangay elections, meron akong kausap na isang member ng House of Representatives. And then natanong ko siya, sabi ko, magkano ba yung suporta mo sa mga barangay candidates? And then, sinabi niya, I don't give. Binibigyan ko lang sila ng allotment ng wala pang AKAP noon eh. Binibigyan ko sila ng AIX and tupad. So, clearly. So parang sa madalit salita, mga kababayan, yung tupad ginagamit sa pangangampanya at yung AIX at saka yung AKAP, mga kababayan, ginagamit sa pangangampanya. Ngayon, tanungin natin yung mga kababayan natin Pilipino na nanonood ngayon na ang pamumuhay sakto lang, mga kababayan, at yung iba ay umaasa dun po sa tupad at doon po sa AKAP at saka sa AIX. Sang-ayon ba kayo, mga kababayan?
Kasi parang ang gustong sabihin dito ni Sara, pag-aralan ng mabuti at tanggalin na kung maaari. Parang ganun yung ipinaparating niya sa publiko. Tanggalin na kung maaari yung mga tupad, akap at saka yung AX dahil ginagamit daw ng mga politiko sa pangangampanya. Yung pag sinabi natin yan doon sa mga kababayan natin, kasi may mga kababayan tayo na umaasa doon sa tupad. May mga kababayan tayo, mga kababayan, na sobrang saya kapag ka na natutulungan sila ng akap at saka ng AX. Lalo na yung mga mangingisda natin na nakakatanggap ng financial, mga kababayan, para maipagawa yung kanilang mga bangka, makabili ng bagong bangka na magagamit nila sa hanap buhay. Pag nakikita natin yun, mga kababayan, na nakakatanggap ng ganon, masasaya yung mga kababayan nating nasa laylayan. Parang ang dating kasi dito, gusto pang alisin. Gusto pang alisin kasi ang ginagamit nilang issue, ginagamit daw sa pangangampanya. Kaya nga ipinapaintindi ko sa inyo, umpisa pa lang, kanino ba kayo? Sino bang susuportahan ninyo? Or sino ba tatanggapin nyo ba, mga kababayan, yung akap na hindi naman hinihingi yung boto ninyo? Or dun sa tao na ayaw magbigay pero hindi nyo alam kung saan dinadala ang pera ninyo. 'Di ba pati ba naman yung tupad, pakakailaman mo pa. Nakakatulong 'yan sa mga kababayan nating Pilipino. Yung akap, mga kababayan, pati ba naman 'yon? Pakakailaman niya pa, nakakatulong 'yon sa mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. Katulad ng mga kababayan nating mangingisda. 'Di ba, mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa ganun, meron ng parang some sort of admission from a politician na ginagamit siya for vote buying. In fact, noong nakaraang election din ng barangay election, merong nag-file ng case talaga, di ba, sa Davao Region. Kasi ginamit siya pambayad sa mga botante. Well, kung ako ang presidente, hindi ako papayag ng ganyan. Bakit? Kasi para saan ba yan? Di ba para sa mga... Kung ako ang presidente, mga kababayan, hindi ako papayag na yung vice-presidente ay hindi marunong sumagot sa tanong kung saan dinala ang pera ng taong bayan. At kung ako yung presidente, talagang pipilitin kong mabuwag yung mga confidential funds. Kung ako lang naman, mga kababayan. At saka, kailangan maano din yung death penalty para dun sa mga kurap na hindi marunong magpaliwanag kung saan dinadala yung pera ng mamamayan. Dapat mabuhay din yan. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Individuals in crisis at para sa mga kapos, ang dami-dami kayang nakakatanggap na hindi in crisis and hindi kapos. In fact, sabi nga nung DSWD, bago lang, di ba? Nagpalabas sila ng news item. Sinasabi niya doon, wag i-politicize ang pamimigay noong kanilang ayuda. GC, I see that certain Dodi and Kat Domingo naka-raise yung kamay nila. Gusto mo ba sila Ma'am, done na ako, sorry. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, bakit natin nasasabi yung sa akap? Bakit natin nasasabi na yan ay nakakatulong sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na nung nasa laylayan? Kasi malimit kasi, mga kababayan, may mga nakakausap tayo na mga, lalo na yung mga mangingisda. Alam niyo naman, dito sa probinsya namin, ang ikinabubuhay nung iba sa mga kababayan namin dito ay pangingisda. Ngayon, yung mga mangingisda, mga kababayan, pagka merong yung bagong Pilipinas na, basta yun may nakalagay na bagong Pilipinas, tapos namimigay doon ng bigas, namimigay ng mga punla, mga pambinhi, mga kababayan, and then namimigay ng mga libreng gamot, tapos namimigay ng mga cash, yung cash financial doon sa mga mangingisda, and then doon sa mga magbubukid, mga kababayan. Ngayon, nakikita namin na sobrang saya ng mga mangingisda na nakakatanggap ng cash assistant na nagiging dahilan para maipagawa nila yung kanilang bangka at maipagpatuloy nila yung kanilang pagtatrabaho. Gasinuga naman, mga kababayan, na yung sayang yon ay maipagkaloob dun sa mga kababayan nating Pilipino na hindi gaanong naabot. Ano po, lalo na yung mga nasa laylayan. Tapos gusto pa ni Sara, mga kababayan, na kapag ka daw siya ang naging presidente, hindi daw niya hahayaan yan. Ibig sabihin,
yung mga tupad, yung mga akap, yung mga AX na yan, baka mawala yan. Pagka si Sara na ang naging presidente kasi nga hindi daw pwede sa kanya yan. At hindi daw pwede sa kanya yung mga namimigay ng ayuda. Yun yung gusto niyang sabihin dyan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Hindi ko lang nababa. Baka hindi na. Dana po si Kat. Yes, hello BP. Oo, Magandang gabi. Dodi na oo. Yeah. Okay, so citizen lang ako, average. So kapag manunuhol mga kababayan ng 50,000 sa mga empleyado, magaling. Pero yung pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating Pilipino na nasa laylayan, ayaw niya kasi hindi daw pwede sa kanya yon. Kawawa naman yung mga kababayan natin na nasa laylayan na umaasa lamang po sa tulong ng gobyerno, naghihintay na matulungan ng gobyerno, lumalaban ng patas. Tapos aalsan pa ni Sara ng tupad, aalsan pa ni Sara ng AX, aalsan pa ni Sara ng AKAP. Papayag ba kayo nun? Yung mga kababayan nating Pilipino dyan, papayag ba kayo nun? Lalo na yung mga nasa laylayan, payag ba kayo nun? Kaya dapat maging matalino kayo sa 2028. Tandaan nyo yung mga pinaggagawa ng mga ganitong klase ng politiko. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Citizen, average voter. So, obviously, hindi naman talaga in aid of legislation yan. Tama kayong BP. And para sa akin, kayo yung kauna-unahang nabudol ni BBM. Election pa lang, bias yung alam tanong. natin by 2028 kung sino yung susunod. And alam natin lahat kung anong gagawin yung mga yellow and left para ma-prevent yan. Pero look at us now. Ngayon sa bansa natin na nagiging voice of reason, ito mga left. Mga left, something is wrong. Diba? Ang ako lang, ma'am, is hindi naman seryoso, pero you think may sibling rivalry itong si Senator Amy at BBM? Kasi ini-expose at na-expose tuloy yung leadership ng kapatid niya. Yun lang, ma'am. Hello? Well, hindi ko alam yung hindi ko alam yung sibling rivalry. So wala akong personal knowledge sa sibling rivalry. I can only answer for sa pamilya namin, sa Duterte family. Kaming magkakapatid, wala kaming sibling rivalry. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Sir Dodi. Ayan mga kababayan, cut na natin dyan kasi etong pahuli, wala nang ano yan. Ngayon, maliwanag naman dito mga kababayan. Kita nyo naman yung mga pinagsasasabi ni Sara dito. Unang-una, pagkatapos niyang siraan si Martin Romualdez, etong si speaker, mga kababayan, ang ginawa niya ngayon, para nga naman mga kababayan, magbukha siyang kawawa sa publiko at biktima, sinabi niya in public na etong si Martin Romualdez, ang isang tao na gustong-gustong magpatumba dito kay Sara, mga kababayan. Pagkatapos niyang siraan siniraan niya uli para mailigtas yung kanyang sarili. Na nga naman, pag may nangyari sa kanya, ang hahabulin ng batas ay etong si Speaker Romualdez, mga kababayan. Kumbaga, iniligtas niya na agad yung kanyang sarili. Tapos ang masakla pa dyan, mga kababayan, yun nga, yung sinabi dito ni Sara na kung siya ang presidente, hindi daw pwede sa kanya yung mga akap na yan, mga kababayan, yung mga AX at yung tupad. Ngayon, ang tanong natin sa mamamayang Pilipino, payag ba kayo na manalo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028 na ganong na ang balak niya ay tanggalin yung nakakatulong sa inyo?